binabanggit ng Pangulo, may magandang balita ngayong itong linggong ito mga kasama dahil may big time price rollback sa presyo ng langis bukas. Camelencio, good morning po. Ay, good morning po, Sir Rod, at kayong taga-subaybay, taga-pakinig. Opo, medyo lumuwag-luwag ho ba ang inyong pakiramdam dito sa balita ng Pangulo na magkakaroon ho ng big time rollback bukas na 20 pesos? Opo naman, Sir Rod, dahil unang-una, yung aming po mga katsuperan, sobra po ang inabot naming crisis ito pong nangyari ngayon, mismo sahol pa po sa pandemic ito, kasi nakita natin, yung mga driver, minsan umiiyak na, wala nang kinikita, yung iba po, tumitigil na. Pero baka po siguro sa pangyayari ito na pagbaba, na big time na sinasabi, malalaman po natin yan sa Martes kung gaano po talaga yung ibababa ng oil companies. Malaking tulong po ito sa mga katsuperan. Baka po yung iba ay mahikayat na naman bumalik sa pamamasada nila. Opo. Pero ang sinasabi nga rito ng mga eksperto, Camelencio, wag ho tayong magpakampante dito sa rollback, big time rollback bukas dahil hindi nila nakikita na ito ay tuloy-tuloy na. At posible ito pansamantala lamang dahil hindi pa naman humuhupa ang gulo dyan sa gitnang silangan. At mukhang wala pa silang nakikitang konkretong solusyon. Dito nga sa hitwaan ng Iran at saka ng US. So kayo ho ba'y tuloy pa rin ang inyong mga panawagan sa gobyerno? Opo, at actually po meron po kaming mga pinag-uusapan ngayon na kung saan isa rin pong makakatulong sa amin yung pong ibababang service contracting sa sa 15. Sinasabi po ng ating chairman ng LTFRB na ito po ay palalawakin buong bansa pero unahin yata muna dito sa bandang Commonwealth. Tapos sunod-sunod na po ito. Maganda po ito. Ito po ay net contracting. Sir Rod, net. Ito pag sinabi pong net, ito po ay maniningil din sa pasahero. May bayad din, maniningil din po kami. Hindi po ito yung libre talaga. Dahil ito po ay babayaran kami ng yung pong modernized jeep namin. Babayaran ng 40 kilometers. 40 pesos per kilometers po. Tapos yung traditional jeep po namin nasasali, 30 pesos per kilometers po. Malaking bagay po ito dahil po yung nawawala po sa driver at babayaran po naman ng gobyerno yon ay malaking tulong po yun. Tapos bababa pa po yung diesel. Sinasabi ninyo, sisingilin din ang mga pasahero. Mga magkano ho? Pareho pa rin? May discount po sila ng 20%. Lahat po ng pasahero may discount ng 20% po yung sinabi ng ating kagalang-galang na chairman ng LTFRB na parang 20% discount po ang pasahero. 20%. So mga magkano papatak yung ano yun, sa lahat ng pasahero? Sa lahat po. Yes po, sa lahat po. So mga magkano na lang ang magiging pamasahe? Kung halimbawa pinag-uusapan natin dito sa mga carousel? Hindi ko po alam yung carousel, no? Sa jeep po, kasali po ang jeep. Opo. Okay. Sa jeep po lang to, sa jeep po ito. Yung traditional at saka modernized. Tapos po, parang kasi po dati, nahirapan kami doon sa GPS. Napakamahal nilang maningil yung mga provider ng GPS. Pero sa pagkakaalam ko po, kinausap na ng ating LTFRB, yung mga GPS na kung saan, parang ang sisingilin lang po nila monthly ay 500. So dito sa service contracting program ng LTFRB, sako pala ito, pati yung mga traditional, kasi ang iniisip ko rito, yung mga modern lang at saka yung bus carousel. Hindi po. Lahat po. Kasama po. Pati UB Express yata po kasama rin dito. Kasama din dito. Opo. Okay. So, sinasabi ninyo, pati sa jeep, yung mga pasahero may 20%. So, bababa yung pamasahe. Yeah, tama po kayo. Pababa po ng pamasahe. Oo. Pero yun po yung gusto ng ating kagalang-galang na Pangulo na para lahat po makinabang, operator, driver, pati po ang pasahero natin makikinabang din dito sa service contracting natin. Sana po itong service contracting madagdagan pa po sana yung pera namin, yung pera ng sa transport sector para po umabot man lang ito ng 2 o 3 buwan para siguro po sa 3 buwan o 2 buwan na yan
baka tapos na yung pinag-uusapan sa Middle East, Okay. sa Europe, yung Oo. giyera po. Opo. Etong tupad naman, tupad tuloy ang pasada. Meron ho ba kayo mga miyembro na naging benepisyaryo nito? Alam mo, sir, pinag-aaralan po namin yan. Yung iba po, parang ayaw sumali. Dahil po ang babayaran lang dyan, parang yung parang yung pamamasada mo na halimbawa 690 ba yung minimum. Yun lang naman po wala naman po ibigay sa operator at saka sa driver Kaya po yung iba pinag-aaralan pa po. Tapos ang kailangan po dyan, ang address mo, Metro Manila. Sa Metro Manila na sisimulan Alam mo sir, napakahirap nga nung ganyan po, yung mga pinatutupad nila. Hindi po talaga accurate yung pinapatupad nila, kagaya po nung yung tinatawag na IX. Kung makikita po natin na ang dami pong reklamo ng mga iba na hindi nakakakuha. Di ba sir? Kaya nga po ako sana, ang suggestion ko na lang, pag-aralan na lang ng gobyerno, yung mga pondong iganyan, ilagay na lang sa gasoline station. Para kung sakali, pag public utility ka, ay dala kang card, ibigay na lang uli yung mga card namin para pag sapat namin doon, ay kakargahan na lang kami, may discounted. Mas maganda pa po yun sa pananaw ko po Sa akin lang po, sa Alto Daplo. Yun po ang nakita ko kasi dati po mas practical nung panahon po kasi ni Sir Rod, nung panahon po ni GMA, ganyan na po yung ginawa namin nung nagkaroon ng crisis po tayo. Na lahat po ng mga driver nakinabang kung talagang gusto natin tulungan ng mga driver. Kasi ang pinaka umaaray yung mga driver, yung presyo ng diesel Yun ang Tama po kayo. Yun ang pinaka problema nila. Yung presyo ng diesel na sobrang taas. Kaya apektado ang kanilang hanapbuhay. So ang sinasabi ninyo, gobyerno na lang ang magbibigay ng gasolina. Magsosuporta sa inyo ng diesel. Hindi man libre, pero may discount lang po. Yung discount lang. Kagaya po niya, nag-discount sila ng ganyan. Di po ba? Dapat may 10 po pesos na discount per liter. Opo, dapat po ganyan. Halimbawa po, ako public utility, meron mga accredited na gasoline station na lagay PUJ, discounted ng ganitong presyo. O di pagka po ako, halimbawa namamasada po ako, di tatapat ako diyan, makukuha ko yung discount. Pakinabangan po talaga ng driver yan. Kasi doon po sa nangyayari sa ngayon, parang ang tingin ko po, maganda po ang tulong yung sinasabi nila. Nung halimbawa pa, sa LTFRB po, makakasiguro kami makukuha namin lahat. Per road, Dahil kasi po, yung mga driver namin, isinagmitan po namin yung listahan, galing po sa amin ang listahan, tapos may e-wallet account sila na kung saan, ilalagay na lang po doon. Yung mga operator naman po, ay yung iba po ay nakakuha na. At yung iba po, pinoproseso na halimbawa po, Sir Rod, ako entity, halimbawa, Altodap Corporation ako. Ako po yung kukuha ng para sa operator, pamimigay ko po yung sa operator. Yun po, maganda pong ng LTFRB yun. Gusto ko ipaliwanag, Sir Rod, na yung pong mga modern, 10,000 ang makukuha, yung traditional po, 5,000. So, ito ho ba ay lahat na pakinabangan na nakuha na? Meron pa, hindi pa po nakukuha kasi ang nauna lang pong ipinay-out ng mga operator. At baka itong linggo to po, inaantay na namin na ilagay na sa mga wallet account ng mga driver. Mag-aantay na lang po yung mga driver, hindi na po sila pipila, pagdating, mag-aantay nila, titignan nila yung GCash nila or Paymaya nila na kung ando na po yung kanilang 5,000. All right. So, para sa inyo, kahit may rollback tomorrow, hindi naman ito tuloy-tuloy. Depende pa rin ito sa sitwasyon sa Middle East. At itong mga ibinibigay na ayuda, hindi pa rin po ito sapat dahil hindi yan ang inyo pong nakikitang solusyon para kahit paano makaluwag-luwag ang kalooban ng ating mga tsuper. Dahil ang inyong gustong mangyari, gasolina na lang o diesel na lang ang dapat sanang ibigay sa inyo ng gobyerno. Opo. Yun ang practical na tulong na sinasabi ninyo.
Tama po kayo. Yun nga sinasabi ko, dapat po pag-aralan ng gobyerno yan. Oo. Kasi nangyari na po dati yan. Oo. Nung panahon ni GMA, ginawa na po yan eh. Oo. Kaya po nasasabi ko yan. Dahil kasi nung po nagkakaroon tayo ng crisis no, nang ginawa niya, talagang binigyan niya ng nilagay niya sa mga... Kasi binibigyan po kami ng card dyan, may plate number po ng jeep. Mm-mm. Pagka po talaga yung parang hindi po makasali yung mga kolorom dyan o yung mga hindi talaga public utility. Mm. Ganun po ang ginawa noon. Sir Rod, na kasi isa po ako doon sa isa po yung mga member ko na kinabang doon. Na yun po yung namin na pinakiusap namin noon sa kagalang-galang na presidenteng PGMA natin dati po. Alright. Thank you very much, Camelencio. Mabuhay po kayo. Ay, salamat po sir at mabuhay po kayo. God Oo. bless po. God sa inyo. bless din. President ng